Inuligsa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kritiko ng anti-drug campaign ng pamahalaan at mga akusasyon ng extrajudicial killing sa bansa. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Yes, Rosalie. Magandang gabi, Monica. Matindi ang ginawang pagkwestiyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kritiko ng kanyang anti-drug war. Partikular na nga dito ang simbahang Katoliko. Ayon sa Pangulo, matindi ang suliraning kinakaharap ng bansa hinggil sa iligal na droga. Subalit sa halip niya na tumulong ang simbahang Katoliko sa pagsugpo nito ay inaakusahan pa ang pamahalaan ng extrajudicial killings. Tanong ng Pangulo, bakit hindi ginagamit ng simbahang Katoliko ang pondo nito sa pagtulong sa mga mahihirap? Meron ba kayong isang bahay lang baski 5 kwarto para rehab? Anong ginawa ninyo, simbahan ninyo? Bibilang kayo ng pera instead of going around the neighborhoods explaining to the people why they should not be in that industry because they will die. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, kung nais naman ng mga paring Katoliko na matapos ang mga drug-related killing sa bansa, dapat na pangaralan ng mga pari ang kanilang mga miyembro dahil karamihan ng mga involved sa iligal na droga sa bansa ay mga Katoliko. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang panunumpa ng 75 opisyal ng Philippine National Police sa Malacanang kaninang hapon. Sa huli, muli itong nagbigay ng garantiya sa mga opisyal ng pulisya na kung gagampanan ang katungkulan ay susuportahan niya ang mga ito at ipagtatanggol. Monica, samantala sa ibang usapin naman kasabay ng nalalapit na paggunita sa ikalawang taon ng madugong Mama Sapano incident ay sinabi ni Pangulong Duterte na meron siyang isang question na nais niyang itanong ay kung bakit noong araw ng Mama Sapano clash ay hindi agad nagbigay ng rescue or ng air assets para mailigtas ang mga tauhan ng pulisya na rumoresponde sa araw na yon. At sa mga darating na pagkakataon ay nais na rin kausapin ang mga naulilang pamilya ng mga SAF trooper at bigyan ng kaunting tulong. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo sa studio. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nag-uulat mula sa Malacanang.